Okay, simulan agad natin. May malaking issue ngayon na umikot. Isang pulisiya na pwedeng magpabago ng tuluyan sa college life dito sa Pilipinas. 'Di ba, para sa marami sa atin, ang college yung unang beses na nakakapili tayo ng gusto nating aralin. Pero paano kung yung mismong sistema nagbibigay sa atin ng kalayaang yan, biglang magbago? Sa paghimay natin sa isyung ito ngayon, titingnan natin yung mga pinakabagong detalye, mga ulat at mga pananaw mula sa magkabilang panig para magets talaga nating kung ano ba itong nangyayari sa sektor ng edukasyon at syempre kung bakit apektado tayong lahat dito. Isipin niyo to, first day of college. Excited kang pumasok sa campus, ready ka nang mag-explore ng mga subjects na labas sa major mo. Gusto mong mag-try ng art appreciation, philosophy o baka history. Tapos malalaman mo na lang, boom! Kalahati pala ng mga klase na yon, tinanggal na sa schedule mo. Wala na. Hindi lang ito yung tipong kwentuhang what if, guys. Ito mismong sitwasyon na to ang pwedeng harapin ng mga susunod na henerasyon ng college students natin kung matutuloy itong panukalang pag-uusapan natin. So paano nga ba tayo napunta rito? Unang bahagi, ang panukalang GE curriculum. Para mas maintindihan natin yung buong picture, kailangan nating tignan yung mismong panukala ng Commission on Higher Education o CHED. Gusto nilang paikliin at pabilisin ang general education curriculum sa buong bansa. At ang pinakamahalagang detalya rito ay yung math. Mula sa nakasanayan nating 36 na required GE units, inimumungkahi ng CHED na ibagsak ito sa 18 hanggang 21 units na lang. Literal na kalahati. Ibig sabihin niyan, mula 12 GE subjects, magiging 6 o 7 subjects na lang. Nakakapagpapagaan nga naman ng load pero mapapaisip ka rin talaga, teka, bakit nga ba nila ito pinupush? Nakakawili yung lohika ng ahensya rito actually. Ayon sa CHED, pwede na raw tayong maging ganito ka-efficient kasi nga, meron na tayong strengthened senior high school. Naniniwala sila na may 5 core subjects doon na pang college standards na talaga. So imbes na tanggalin ng tuluyan yung mga subjects, ang gusto nilang mangyari ay i-adopt na lang yung mga natutunan na ng mga bata. Ang tawag nila rito, outcomes-based reframing. Ang point nila, kung natutunan mo na yan sa high school at pumasa na sa standard, bakit pa ulitin sa college, di ba? Pero ano nga ba ang reaksyon ng mismong mga apektado nito? Papasok tayo sa pangalawang bahagi, ang boses ng mga estudyante. Kapag tinanong mo kasi yung mga estudyante kung sapat na ba talaga yung nakuha nila sa high school, medyo iba yung kwento nila kumpara sa sinasabi ng CHED. Katulad na lang nung pananaw ng isang estudyanteng si Kea. Sabi niya, nung nag-take siya ng Philippine History sa college, mas naging malalim at mas critical yung discussion kumpara nung high school siya. Aminado siya na may mga matitinding detalye siyang nalaman mula sa college professors niya na hinding-hindi niya maa-absorb kung nakontento na lang siya sa kung ano yung naituro noon sa sekundarya. At yan mismo ang direktang sagot sa argumentong efficiency ng gobyerno. Pakinggan naman natin si Osito, isang engineering student. Idininin niya na ang mga non-major subjects, mga klaseng labas mismo sa inaaral niyang kurso, ang nagbibigay ng laman at lalim sa pagkatao nila. Kahit na engineering yung kurso niya, para sa kanya, critical pa rin yung mga klase na to. Bakit? Kasi hindi naman daw tayo nag-aaral para lang maging bahagi ng workforce. Tayo raw ay inaasahang maging mga nation builders. At para maging well-rounded na mga leader na may pakialam sa lipunan, kailangan talaga natin ng mas malawak na pananaw. Nakakatuwang isipin na itong mga pananaw ng kabataan ay tahasang sinusuportahan ng mga mismong guro natin. Naglabas ng seryosong babala ang Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines o COTESCOP. Sabi nila, kapag tinabasan natin yung mga GE subjects, pwedeng humina yung pagmamahal sa bayan ng mga mag-aaral, pati na yung pangunawa nila sa sarili bilang tao. Tinutukoy nila rito yung mga mahalagang aspeto tulad ng critical thinking, empathy, civic consciousness at broad-mindedness. Mga katangiang hindi mo naman pwedeng madaliin. Hinuhubog yan ng dahan-dahan. Ngayon, bukod sa usapin kung ano ang layunin ng college, may matindiring legal na issue rito. Pangatlong bahagi, academic freedom at mga trabaho. Particular kasing tinutukoy ng CHED yung mga subjects tulad ng ethics, basic math, Philippine history at art appreciation na parang naituro na raw sa high school. Pero umaalma ang COTESCO. Sabi ng grupo ng mga guro, kung sa pilitang ipapagsama-sama ng ahensya ang mga subjects na ito at higit sa lahat kung ididikta nila kung paano ito dapat ituro, teka muna, may malaking problema tayo. Para sa kanila, isa itong direktang panghihimasok sa academic freedom. Isang karapatan niya na tahasang ipinagkakaloob ng ating konstitusyon sa lahat ng mga higher educational institutions.
At bukod dyan sa mga isyong legal, may napakabigat at napaka-personal na aspeto ang kailangan nating harapin. Kapag tinanggal mo ang kalahati ng mga required GE units, simple lang ang ibig sabihin yan. Kalahati rin ng mga klaseng yan ang mawawala sa mga universidad. Ang nakakalungkot na epekto nito? Libu-libong mga instructor at guro sa college sa buong Pilipinas ang biglaang nanganganib na mawalan ng trabaho at kabuhayan. Hindi lang ito basta pag-revise ng syllabus sa papel, buhay ng mga edukador natin ang nakataya rito. Dahil sa bantang ito, may naituro silang napakalaking legal na butas sa panukala ng CHED. Nakasaad kasi sa Education Act of 1982 na isa sa mga pangunahing batas natin sa edukasyon na dapat kasama sa proseso ang Department of Labor and Employment o DOLE kapag may mga school workers na maaapektuhan o mawawalan ng trabaho. Ang nakakaloka rito, hindi ito kasama sa mga draft na guidelines na inilabas ng CHED, kaya nagbubunsod ito ngayon ng isang malaking katanungan tungkol sa pagprotekta sa labor rights ng ating mga guro. So, anong sunod? Paano ito sinasagot ng pamahalaan? Pang-apat na bahagi, ang mga susunod na hakbang. Formal na inamin naman ng CHED na oo, batid nila na sadyang may mga gurong maapektuhan ng job displacement. Pero nililinaw nila na may inihahanda silang safety nets. Una na liyan ay ang pag-alam kung sino sa mga guro ang kwalipikado pa ring manatili sa pagtuturo. Pangalawa, nangangako sila ng isang malawakang upskilling o training para mabigyan ng bagong kakayahan yung mga instructors. Tinitiyak din ng komisyon na mananatili silang bukas para sa mga suhestyon sa pag-ayos ng tinatawag nilang GE reframing process nito. At para makasigurong hindi gagawing ng minamadali ang napakalaking pagbabagong ito, naglatag ang CHED ng isang maingat na timeline. Hindi pa nila to ipapatong agad-agad sa lahat. Ang plano nila ay simulan muna ang isang pilot testing phase pagdating ng academic year 2026 hanggang 2027. Layunin nito na mangalap muna ng konkretong datos at makita sa mismong karanasan kung paano ba talaga ito tatakbo. Matapos ang 2027, saka pa lang sila tuluyang magpapasya kung ito na nga ba ang final na direksyon na ipapatong sa lahat ng universidad. Habang patuloy na umiinit ang debate sa pulisiyang ito, nag-iiwan ito sa bawat isa sa atin ng isang napakahalagang katanungan na kailangan nating pag-isipan. Ano nga ba talaga ang tunay na layunin ng pagkuha natin ng college education? Isa lang ba itong training ground para mabilisan tayong makapasok sa trabaho at maging bahagi ng ekonomiya? O isa ba itong espasyo para talagang hubugin ang ating buong pagkatao, ang ating pag-isip at ang ating holistic kong pag-unlad bilang isang individual? Kayo, ano sa tingin nyo?